everyone! Welcome back again sa bahay ni Teacher Rocky! Yay! Ayan, andito na naman po tayo para sa isa na namang video. Medyo matagal-tagal ko nang ginawa ito. Parang medyo awkward na ako yata dito sa harapan ng camera. But anyway, it's been a year yata. Parang almost a year na since I had my last video here in YouTube. Kaya ito, nagbabalik na naman ako. Parang I'm starting from zero kasi it feels awkward. But anyway, bakit ako nagbalik? Kasi nga, end of school year na. At pag end of school year na, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Siyempre, ang tinutukoy ko dito ay yung ating mga pinagpipitaganang guro sa DepEd sa Pilipinas. Hello, everyone! Andyan pa ba kayo? Eto na uli ako! Yay! So, pag end of school year na, dyan, para sa mga DepEd teachers natin sa Pilipinas, shout out sa inyong lahat. Alam nyo na ang ibig sabihin. Just like every year, just like what happens every year, kailangan na nating mag-prepare ng ating RPMS or PMES. Tama po. So, eto na naman tayo sa ating performance monitoring and everything. Ayan, ang ating gawain mga guro. So, last year, I believe nakapaggawa pa ako ng video patungkol sa bagong RPMS. So, before, ang ginagawa-meet natin, RPMS, and then just last year, for the school year 2024 to 2025, we started with the Performance Monitoring and Evaluation System, or the PMES. Last year ito nag-start. It was started with the interim guidelines for PMES last year. So, yun yung parang introduction ng ating PMES. And I was able to create a video last time about this, trying to walk you through that DepEd memorandum, para sa ating unang PMES. Pero, hindi na ako nakapaggawa ng portfolio last year. Kasi naman, I was at peace and I was confident na kung ano yung nakalagay sa memorandum, yun ang ipa-follow natin. And it was very clear na hindi na sasubmitin ang mga teachers ng portfolio. So, hindi ako gumawa ng portfolio. And it was the introduction of PMES, diba? So, yun yung nakalagay sa DepEd memorandum. And then, I got busy. Marami tayong inasikaso sa buhay ng mga kung anik-anik para sa ating kabuhayan. Ayan. Kaya naman, hindi na ako talaga nakagawa ng portfolio. And then, wala namang nanghihingi that time. Kasi nga, ang linaw dun sa memorandum na hindi magsasubmit ng portfolio until parang mga mid of the year, last year, eto na, nagsasabi na sila, marami na nagme-message sa akin, nag-i-email sa akin, Teacher Rocky, nasan pa yung ating sample portfolio? Hala siya, wala akong nagawa. And that time, I was really busy with, with my life. Kaya, wala akong time para gawin na yon. At, in fact, parang last month, February, December, January, parang ganun. I'm still getting those emails na nagsasabi na meron po ba tayong portfolio for proficient teachers, for master teachers. Wala, hindi ako nakagawa. So, pinag-submit din pala ang mga teachers. So, yun yung ko. I am not sure, ha? Well, according to my friends din naman, and yung mga kapatid ko din na nasa DepEd pa hanggang ngayon, they were asked to submit. Oo. I am very sorry. Hindi ako naging tulong. I have not been a help with you for that portfolio.
Parang kasi nung time na yon na na-realize ko na kailangan pala ng portfolio, parang it was too late for me to come up with another portfolio. So I waited for another year. So ito na nga. And for this school year, 2025 to 2026, naglabas na ang ating departamento ng DepEd Memorandum number 89 series of 2025 na nagsasabi ng multi-year guidelines sa paggagawa ng performance monitoring and evaluation system para sa lahat ng kaguruan sa Department of Education sa Pilipinas. So yun na yun. Katulad nung huli nating RPMS, kung maaalala nyo, multi-year guidelines din yun for 3 school years. So, ito, ang PMES, ang ating DepEd Memorandum 89 is also for 3 school years. So, 2025 to 26, 26 to 27, 27 to 28. Okay? So, these same guidelines, this same memorandum ang susundin natin para sa tatlong magkakasunod na taon. Ayan. Nakapag-ready na ba kayo? Nakapaghanda na ba kayo ng ating mga gagamitin para sa ating PMES? I believe lumabas tong memorandum na to October 2025. Oo, parang ilang buwan pa lang nakakaraan, mga 5 months ago. So, saka lumabas yung guidelines natin. I'm pretty sure kahit pa paano naman tayong naman mga guro, alam mo naman, lagi tayong Boy Scout and Girl Scout. Nakakapag-shubi-shubi na tayo ng mga ating gagamitin na MOVs, katulad nung classroom observation. Meron na kayo niyan, I'm pretty sure. So, hindi na tayo magiging mahirap doon. And another thing, ang RPMS naman is halos pareho din lang ng pagsunod dito sa PMES with regards to the cycle, with regards to the PPST indicators, diba? Parehas lang halos naman. Parang may iba lang yung pangalan. Feeling ko, ano sa tingin niyo? Sige nga, pa-comment nga sa down below kung ano sa tingin niyo ang pagkakaiba. Kasi I already ran through this DepEd Memorandum 89. Nabasa ko na siya, naaral ko na siya, yung buong memorandum. And pretty much the same dun sa paggagawa din natin ng RPMS. In fact, the only difference I could find for this new memorandum is that meron na tayong 4 na category ng teachers. Diba? So, meron tayong beginning towards proficient, meron pa tayong sa master teachers, and then meron pa tayong distinguished. Yun. Highly proficient pala yung sa master teachers. So, meron tayong beginning towards proficient, and then highly proficient, and then distinguished. So, yun yung 4 na nakategory ng mga teachers. Nang paggagawa natin ng portfolio, 4 na iba't ibang klase ng portfolio ang linabas para sa DepEd Memorandum 89. Depende sa ating posisyon sa DepEd. Okay? So, meron na tayo. Kasi nadagdagan na tayo yung ating mga teacher levels, diba? From teacher 1 to 1 to 3 lang dati, naging 1 to 7, yung master teachers din, nadagdagan din. Kaya meron tayong 4 na category. More or less, parang yun lang naman ang difference na nakita ko so far ha. May mga very minimal, pero yun lang major change dun sa naging memorandum. So, kahit pa paano, parehas na din madali na nating sundan. Kasi nga, we have been doing this even before, di ba? Kaya madali na nating sundan ito. Ang tanong, ayan, itong malaking tanong, nagdadalawang isip pa ako at this moment if I will pursue yung paggagawa ng RPMS or ngayon ay PMES na. Iniisip ko pa kung ako ba ay magpapatuloy pa. Actually, this video is to answer yung mga questions na natatanggap ko sa Messenger at saka sa email ko na nagtatanong na, Teacher Rocky, meron po tayong PMES. Sa dami ng mga nagtatanong, that's why I decided to come up with this video. Para magpakita uli, magparamdam uli, multo lang, para ipaalam sa inyo
Okay? I'm still with you. Nakikita ko yung mga changes. I've been through this DepEd memorandum. Kaya lang, subalit, pero datapwat, meron akong another side of myself was saying, hindi ka na dapat gumawa nun. Kasi, of course, malinaw naman sa inyong lahat and I've been very transparent na I'm no longer connected to DepEd. Hindi na po ako connected to the DepEd. I have resigned a few years ago because I am living my new life here sa ibang bansa, dito sa New Zealand. So, yun. So, medyo wala na ako sa DepEd. So, I feel like I am no longer in the right position to share ideas about PMES, considering that I am already out of the Department of Education. I already resigned. Although, on the other side of myself, it was telling me na I have been through RPMS for so many years. Nakita ko, nagawa ko, napatunayan ko, nakatulong ako sa marami sa inyo sa maraming taon. And considering that RPMS is not very different to PMES, I believe and I am very confident na kaya ko pa namang i-explain. Naiintindihan ko pa naman. Nakikita ko pa naman, kaya ko pa din namang ipaliwanag yung PMES with the new DepEd memorandum. So yun. So I was really caught between kaya ko pa tong gawin and I'm no longer in the position to do this. Nagets nyo? Minsan ganun talaga ako mag-isip eh. Alam mo yun, lagi may nag-aaway dito sa utak ko, hindi ko alam. Ganun ako mag-isip. But anyway, I will pass the burden to all of you. Ayan. Gusto niyo pa bang magawa si Teacher Rocky ng PMES videos dito sa YouTube? I would like to see your comments down below, yung ating mga masisipag at masugid na taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. Do you still want Teacher Rocky to do this video for PMES? Kasi, if you would say yes, I will really try my best to do it for you. I still have the knowledge. Hindi naman nawawala ang knowledge eh. Kasi andyan lang yan eh. Diba? Hindi yan nawawala. Ang magiging problema ko lang, kung sakali maliit na problema, is for the documents, yung mga MOVs, which I believe kaya kong gawa ng paraan kasi I still have friends in DepEd. May mga kapatid ako dyan sa DepEd, meron akong mga kaibigan na nandiyan sa DepEd, which pwede kong mahingian ng mga example ng mga MOVs na makikita ko ay naka-align dun sa ating DepEd memorandum. So, I don't see it as a problem yung paggagawa ng PMES. Ang akin lang ang sa akin lang, that sa other side of my mind was telling me, pagkakatiwalaan ka pa ba nila? Or would they still follow your, the learning that you will get from you? Would they still follow your teaching? Considering that I'm no longer part of the DepEd, the Department of Education. Yun lang nakakalungkot na side and that makes me sad and parang hindi ko alam, ano ba? Kayo na nga ang magdesisyon. Sabi ko nga, di ba, pinapasa ko na sa inyo ang pagdedesisyon. I would like to hear from you. I would like to see what's in your mind by putting that comment. I have been scanning through YouTube yung mga gumagawa ng RPMS. Actually, madami na sila. Natutuwa ako kasi ang dami na nilang gumagawa ng RPMS. Unlike before, nung una-una akong gumagawa ng RPMS, very limited lang, ilan lang talaga kami noon. Tapos, ngayon, ang dami na nila. So, you have a lot of options. Madami na kayong mapagpipilian. Kung alin sa palagay nyo, yung mas madali nyong naiintindihan at mas madali nyong masusundan.
So that again tells me na baka hindi na ako kailangan. Kasi marami na sila and they're all wonderful. Nakikita ko yung mga, hindi ko na iisa-isahin yung mga yung mga channel nila because I'm not promoting anything here. Pero if mag-search lang kayo ng PMES 2025, ayan, maglalabasan sila lahat. Ang dami nila. And they're all wonderful. Napapanood ko yung mga videos nila. May ilan na hindi masyadong effective or hindi masyadong malinaw yung pagkaka-explain, pero hindi karamihan. Majority of them, magandang pagpapaliwanag, maganda ang mga nagiging examples at madaling intindihin. So anyway, that's it for my video for today. Hintayin ko yung mga comment nyo, ha? I will wait for your comments, titingnan ko, and I will upload another video regarding your comments. Siyempre, ipapa-shoutout ko din lahat ng mga magko-comment dito sa video na to on our next video. So I'll see you again in our next video. Bye-bye, everyone. Always choose to be kind. Bye!